Yan, good morning muli sa inyo mga kasama at muli si Kuya Goods. Nagbabalik para magbigay sa inyo ng update. Pero bago natin simulan ng ating reaction video, ay syempre magpapasalamat muna tayo dun sa mga bago nating subscribers. At syempre, dun sa mga subscribers natin na laging sumusuporta at nanonood ng ating video. At sana huwag kayong magsawa manood sa channel ni Kuya Goods. At doon sa 1,300 new subscribers, yan, salamat po sa inyo. At pumasok kayo sa channel ni Kuya Goods. At ngayon, bago natin simulan yan, talagang maiinis ka talaga dito sa mga pasaway at paulit-ulit na lang na lumalabag dito sa clearing operation. Masasabi natin may pagkukulang pa rin yung mga barangay na nakakasakop sa kanila. Bakit hindi nila ginagawa ng aksyon ito? Itong nakakasakop sa inyo na barangay chairman ay nagbubulag-bulagan na lang palagi at nagbibingi-bingihan na dapat ay trabaho nila parang binabaliwala na lang, parang nabubulol na ako, parang nagtatanga-tangahan na lang sila, no? Ano ba talaga ang trabaho ninyo? Dapat ba talaga ipagpatuloy yung memorandum ng DILG na makasuhan kayo? Sana gawin uli yun, no? Magbigay uli ng memorandum, linisin uli yung mga barangay para naman dito matakot yung mga nakakasakop na chairman o chairwoman. So, simulan na natin at talagang syempre kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe, hit the notification bell at syempre share yung video. At syempre huwag ka mag-comment. Huwag kang mag-skip ng ad. At siyempre mag-comment ka. Yan, natatawa na tuloy ako, no? Puro parang mali-mali na. So, anyway, panoorin natin ito yung video ni Cedric. Yan, don't forget to subscribe Cedric Bolo, no? Sa kanyang pagsama sa clearing operation. Ito ay isang komentaryo lang, no? Kung ano yung makikita natin sa video, yan po yung komentaryo natin. Tamaan man kayo, no? Bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit. Ito ay reaction video lang. So, let's go. Grabe, no? Talagang itong mga nakatira sa may Central Island, nagpupuno pa ng mga gamit-gamit at basu-basura nila rito. Kaya minsan maasar ka, no? Dapat yung iba kasi naaawa, pero dapat i-correct kung ano yung tama. Kagaya sa mga nagko-comment sa atin, no? Yung mga nagko-comment na mga subscribers at new subscribers natin, hindi rin sila natutuwa. Kasi bakit pinapabayaan ng nakakasakop na barangay? Dapat dinidisiplina o kaya ginagawan man lang na aksyon para mapalis itong mga to. Kasi hindi naman yan nakaalat na area na yan, yung Central Island na yan, para tirahan o squat ng mga ito. Saan ba talaga galing itong mga to? Ayan ang tanong. Saan sila galing? Bakit kailangan na pumunta sila Maynila para tumira lang sa ganyan? 'Di ba? Iniwan nila yung lugar nila. Ano ba yung hinahanap nila sa Maynila? 'Di ba? Kung alam naman nila na hindi sila makakahanap ng trabaho, 'di ba? Sana bumalik na lang sila. Kasi kung ganyan, ang gagawin nila ay maninirahan sila kung saan-saan, ay hindi naman napakaganda. At saka ngayon, magiging pabigat lang din sila kung saan barangay o saan man lungsod sila nakatira, no? Parang ang lumalabas, obligasyon tuloy sila ng pamahalaan kung saan sila na nag-squat ng lugar. So, yun lang ang komento natin para dito. So, tuloy-tuloy natin yung video. Marami tayong makikita reaction para dito. Ayusin mo na yan dyan. Kung aaring mo yan.
pinaalis na sa kanya yan. Kasi kung titignan nyo, sila na lang yung may mga tambak rito. Malinis na oh. Nawalis na kasi ito ng ating sweeper dito eh. Kaya pinaalis na sila. Bali magpo-proceed pa tayo dyan. Baka mag road 10 tayo ngayon. At may clearing tayo ulit mamaya. Ayan. Hindi ko pa sure kung saan banda pero may clearing tayo ulit mamaya. Kasi madaming trabaho pag Monday. So, ayun na naman, may napansin na naman dyan. Talagang paborito ito ng mga street wheelers. No? Bakit kasi talagang pinapaabot pa na dumami sila ng dumami dyan. Pero maganda pa rin yung ginagawa nito ni Boss Egay. No? Yan, araw-arawin mo boss para maubos sila dyan at wala nang mga eyesore sa gitna ng Center Island. Ganon, so diretso. Para kay nasa linya ka. Hindi lang, kung ano magaganyan niya. Hindi. Ano ka ganyan? May tuyo, ano ka ganyan? Tuyo. Kayo kaalag dito. Nilinisin yan. Tama yan boss, tama yan. Mante, bete. Sige, kunin nyo lahat yan. Linisin nyo. Kaya kasi dito sila naglalahatag, tinataniman to ng ating PDO. No, kaya nasisira eh. Oh. Ingay talaga yung babaeng yan eh. Ikaw ate, ikaw na nga may kasalanan kung ano-ano pa lumalabas sa bunganga mo, nagbabanta ka pa. Dapat nga sa'yo, binibilanggo ka na eh, para hindi ka na mangulit dyan at hindi ka na makapwesto dyan. Pasaway ka talaga. Ilang ulit ka na palang kiniklearing dyan. Talagang, kita mo? Nabubuwisit na si Boss Egay sa kagagawan mo. Pahuli mo na yan, Boss Egay. Pakulong mo yan para matapos yung career niyan dyan. Hindi na yan paulit-ulit. Nagkukos lang din ng traffic yung mga yan. Diba? Tsaka talaga mo, kung isipin mo, kung may turistang dumaan at nakikita sila, anong imahe na lang na sasabihin sa lugar na yan. Diba? Kaya tama yung pagki-clearing. Diba? Kaso nga lang, ito, dapat mabigyan ng kaukulang parusa. Kagaya ng sinasabi ng mga subscribers natin, bigyan ng kaukulang parusa. Sila yung pinaalis dito sa gilid kasi nga meron rin mga report sa kanila na merong nakita doon sa gamit nila ng mga drugs. Oy! Grabe, no? Yeah, mante! Ayan, so narito na tayo ngayon sa sa road 10. Bali may nakatira dito sa gitna. Ayan, i-clearing na natin to, paalisin na to. Kukumpiskahin yung ibang gamit. Pero sa tingin ko, kukumpiskahin lahat to kasi sinabihan na sila na nakaraan dito eh. Dapat kumpiskahin na. Para wala na silang balik-balikan dyan. Yan ang masasabi natin dyan, brother. Kailangan sabihin mo kay Boss Egay, simutin lahat ng mga bahay-bahay dyan, kung ano may tinayo nila dyan, kubul-kubul, di ba? Para hindi na sila bumalik-balik dyan. Ganun lang kasimple. Chairman eh. Chairman na naman narinig natin, patay na naman. Silang pinagsabihan rito kaso di sila nakikinig. Si Chairman, ano bang lakas ni Chairman? Dapat sa kanya, di ba, magkaroon siya ng pangil, hindi porkit na sinabihan niya, wala na siyang follow-up na action. Ayun na nga isang pangit. No? Chairman, kilos-kilos. Diba, para sa susunod na eleksyon, maganda yung imahe mo. Hindi yung ba tulog-tulog ka dyan. Yan, paalisin mo yan. Paalisin mo para maging maayos yung lugar mo. Sa'yo nakakasakop yan eh. Diba? Dahil kung titignan nyo, pag nagpili sila, ng mga kalakal nila, ito na yung mga basura. Yan, tama. Diba? Yan na. Dito na yung tinatambak Tinatambak nila.
Kaya papabantiin lang tong truck ng Leonel kasi nakaparada dito. Nako, Naghahakot. yan ang isang mali, no? National Highway, tapos diyan ka magpa-park. Ha? Diba? Isa kang obstruction. So, papaalisin ka dyan, bro. Rin ng basura, naka-hazard. Ayan. Kasi merong basura doon, may basura rito. Sipin nyo, no? Contractor ng lungsod ng Maynila, Lionel, di ba? Ngayon, yung mga tao dyan nagsesegregate na mga kalakal nila. Yung mga mapakinabangan kukunin, dadali sa junk shop. Yung mga hindi mapapakinabangan, iimbak dyan. So si Lionel, siya ang tagakuha. So ang gobyerno naman, tagabayad sa kontraktor. So araw-araw, ganun ng ganun, itong mga mangangalakal na to, nangunguha ng basura, pagkatapos magsesegregate, kung ano yung mapili nila, yun lang kukunin nila. Tapos kung ano yung matira, yun ang itatapon nila dyan sa Central Island na yan. So, isang problema. Dapat talaga gawa ng aksyon, mapaalis. Yun ang kagandahan. So, gawan nyo na ng aksyon yan at laging nyo bantayan, lalo na di ba? Yung lugar mo, bantayan mo na. Huwag mo nang pabayaan na merong uling tumira dyan at dyan mag-segregate uli ng mga basura nila. So, gawin mo yung trabaho mo. Kap, pakiusap lang. 'Di ba? Para naman maging maayos. Ang hiling ng taong bayan talaga gumanda. Gumanda ang bansa, 'di ba? At kahit papaano, 'di ba, sa tulong mo, Kap, kung talaga namang gusto mong tumulong, sa pamamagitan mo, maayos mo yung lugar, 'di ba? Maraming gustong baguhin sa bansa, no? Kaso ang problema, yung leader o yung mga namumuno parang nagtatanga-tangahan na lang. So, sabi nga, kung may magaling na leader, talagang may susunod at susunod. Bigyan na lang natin ng isang example, no? Pumunta na lang tayo sa Marikina, sa Pasig. Ngayon, ang Pasig ngayon, namamayagpag ngayon sa kagandahan. Dati talagang problema ang Pasig pagdating sa mga traffic, basura, pero ngayon, sumusunod ngayon sila sa yapak ng Marikina. Sana yung mga ibang lungsod, kagaya ng Pasay, Manila, Taguig, gawin din yung ginawa ng Marikina. So, napakagaling ng mayor ng Marikina. Shoutout sa iyo, mayor. Hindi man kita kilala, pero natutuwa ako dahil napakalinis ng Marikina. So, tuloy tayo. Sila naman, allowed rin sila mag-i-stop dito sa Road 10. Oh, yun naman Ayan. pala. Okay yan. Kasi nga naghahakot-takot rin sila. O baka Wala na tayong question doon. So, ina-allow naman pala yan. Alright. hinihintay rin sila kagaya nung sa atin. Minsan kasi naka-stop rin yung mga truck natin kapag may operation. Hindi basta-basta pumapasok. So, goods yan. Opo, si Tek, Grabe, oh. Oo. Oh, di ba? Ubol. Bakit inabot pa ng mga ilang buwan yan o taon? O, di ba? Grabe. So, Kap, sana naman, pag naalis na to, pabantayan mo na yan. Huwag ka nang papayag kung may halimbawa, may nakita na dyan na nagtatayo-tayo, umpisa pa lang, pagkatapos ng clearing, paalisin mo na agad. Yun lang. Tamo, tatapang nito, oh. Ang kalat.
Bitawan mo na. 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 Puro kalat na ginagawa niya. Kunin niyo na ibang kalakal nyo rin, oh. Sige na, sige na. Bitawan mo na. Bitawan mo na. Sige na, sige na. Sige na, kunin niyo na. Yan, so hindi naman sinaktan si ate kasi kumakapit siya doon, baka masagi pa yung ulo niya, kaya pinabitaw na lang siya. Ayan. Tingnan niyo paano ito ginagawa niyo. Bilahin niyo na! Araw-araw kumanda dito. Tigilan mo yung asawa mo. Tigilan mo yung asawa mo. Tigilan mo. Tigilan mo yung asawa mo. Puro nila kami pagbibigay sa inyo. Tanggalin mo muna yung asawa mo. Sige, tanggalin mo yung asawa mo. Tanggalin mo yung asawa mo. Sige. Tanggalin mo yung asawa mo. Tanggalin mo muna yung asawa mo. Yan. Hinintay nyo pa kasing ano eh, di ba? Ang titigas din ng ulo nyo eh. Dapat hindi kayo pwede yan. Alam nyo hindi kayo pwede dyan. Tapos nagkakalat pa kayo ng basura. Oh, eto na naman. Makagalit na naman yung mga subscribers natin na medyo yung puso. Isang komento lang ang masasabi ko sa inyo. Kung lahat ng tao ay mabubuting puso, sana ampunin nyo na lang to. Ampunin nyo na lang. Kasi hindi mababago ang bansa sa mga awa. Yan ang katotohanan. Matagal na tayo sa clearing operation, pero yung talagang nakita natin, pagka-clearing ngayon, mga 2 araw, andyan na naman. Paulit-ulit lang sila. At saka, bakit kung alam naman nila na bawal sila, dapat humanap sila, gumawa sila ng paraan para makapagtrabaho sila. Maraming paraan kung gugustuhin. Napakadami. Kaso nga lang talaga, ang pinipili nito mga to ay yung alam mo na parang ayaw nilang, hindi natin masabi. Ayoko na rin magsalita kasi baka mamaya kung ano pa isipin ng mga subscribers natin o yung manonood natin. So, diretso lang tayo sa video. Baka makapasakit lang tayo ng mga damdamin, may masabi pa tayo hindi maganda. Sige, alis yan. Sige, bibigay ko. Alis yan. Alis ka muna dyan. Sige. Bibigay ko. Sige, alis yan. Alis yan dyan. Bibigay ko. Sige. Oo, ayan na naman tayo. Umalis ka dyan. Ibibigay ko. Sige, alis yan. Alis yan. Ibibigay ko. Sige. Alisin nyo na nga muna dyan. Ibibigay ko. Sige. Maayos ako kausap. Sige, ilabas nyo. O, kita mo ate, ginawa mo, nagdrama-drama ka para may balik sa'yo. Pero sana naman ate, sa susunod, wag nang ganun. Kung alam nyo bawal na kayo dyan, wag nyo na kayong magstay dyan. At syempre, wag na kayong magkalat dyan. Puro kalat, tignan nyo. Diba? Hindi maganda. Mas maganda kang gawin nyo, yung mga kalakal nyo. Doon kayo mag-segregate sa may junk shop. Para kahit magkalat kayo doon, okay lang. Dyan, pag magkalat kayo, ang papalinisin nyo, gobyerno. Diba? Gobyerno papalinisin nyo dyan eh. Diba? Hindi naman kayo nagbabayad ng tax para linisin yung mga ginagawa yung kalat. Buti sana kung okay yung kalat na binibigay nyo, kung nagbibigay kayo ng pera, na kalat na pera dyan. Hindi, puro basura kalat na binibigay nyo dyan eh. Tapos pag kayo i-clearing, nag-iiyak-iyak kayo. Diba? Diba? Ayan ang isang problema, yung awa. Kagaya nga sabi ni Sir Richard, talagang walang magagawa pag ang leader ay laging naaawa sa tao.
'Di ba? Yung aso, baka masagasaan. Hoy, tika. Ayoko na makitang bumalik yan dito, ha? Nagkausap tayo. O sige na, usapay ko na kayo. Iwan nyo na lahat yan. Iwan nyo na lahat yan. Ay! Ayaw nyo pa rin kinakanta ko ko. Alis, umalis na kayo. Malaki yung ulo sa inyo. Ayaw namin ko. Sige, umalis na kayo. Alam mo, mga clearing pala kikiusap sa inyo. Talagang, ba? Kung ako sa inyo, ate, talagang bumalik na lang kayo sa, sa kung saan kayo galing. Kasi ang hirap ng ginagawa nyo, ang hirap ng sitwasyon nyo eh. No? Uwi na lang kayo sa probinsya. Minsan, ang dahilan, mas mahirap ang buhay sa probinsya. Mas mahirap yung kalagayan nyo dyan. Diba? Marami kayong nabibigyan ng problema. Hindi lang yung mga taga-barangay yan. Pati yung City Hall, binibigyan nyo ng problema. Dahil nagkakalat kayo dyan. Huwag na kayong babalik dito. Sige na, huwag na kayong babalik dito. Nga kasi kung titignan nyo, napakakalat oh. Diba? Kalat rito. Sinabihan na rin sila dito ng barangay. Hindi naman nakikinig. Nakakaawa totoo, pero kailangan talaga ipatupad ang batas. Tama ka dyan, bro. Yan ang sinasabi natin. Yung mga awa na yan, talagang yan ang nagbibigay problema sa tao, sa gobyerno. Kasi, halimbawa, nakita nila, nakakaawa sitwasyon, dapat tulungan, which is mali. Tulungan mo, hanap mo ng trabaho. Pero kung tutulungan mo na pabayaan mo lang, 'di ba? Papabayaan mo lang uli sila diyan, hindi maganda. Kung gusto niyo tulungan, bigyan niyo ng trabaho yung dalawa na 'yan. Parang magkaroon sila ng permanenteng trabaho, makakain sila sa araw-araw, makapagbayad sila ng upa. Gayon na nga dapat ibigay ng tulong ng gobyerno, no? Pero marami rin tayong marami rin tayong na witness na mga ganyang kalagayan. Binibigyan ng trabaho, kalaunan, 1 linggo, 2 linggo, balik na naman. Parang ang gusto nila yung easy money. Parang yun ang nakikita natin sa kanila. So, diretso tayo. 'Di ba? Hindi magiging maayos tong lugar na to kung hindi patutupad yung batas talaga. Dami pa. Biruin nyo, kalahating truck yung nahakot sa lugar nyo. Tapos sasabihin nyo, hindi kayo nagkakalat. So, pasalamat pa rin kayo kay Boss Egay dahil napagbigyan kayo na ibalik yung sidecar nyo. Pero sa susunod, kagaya ng sinabi niya, sana sa susunod, wag na kayong mag-stay dyan, wag na kayong mag-segregate ng kalakal nyo dyan. Kung yan ang mga source of income nyo, dapat mag-isip-isip na rin kayo kung ano yung dapat nyong gawin. Kasi hindi naman kayo pwede habang buhay sa ganyan. Once na magkasakit kayo, sino mag-iintindi sa inyo? Gobyerno pa rin na magpapalibing sa inyo. So, dapat sa inyo, maghanap ng maayos na trabaho, hindi ganyan. At sana, dun sa gustong tumulong, yung gustong tumulong, bigyan nyo ng trabaho yung mga tao na ito. Hindi yung bibigyan nyo ng bigas, bigyan nyo ng pera,
kalaunan yan, ilang araw lang yan. Bigyan nyo ng panghabang buhay na trabaho kung gusto nyo tumulong. 'Di ba? Yung mga nagkukumwaring mga politiko na tinutulungan nito, bigyan nyo ng marangal na trabaho para maging maayos ang buhay nito. Linisin lahat yun, Mac. Lahat yan. Lahat ng kalat. Kadalasan kasi kaya rin kiniklearing pangunahin yung mga street dweller. May mga natatagpuan tayong mga paraphernalia sa kanila, di ba? Yun ang kadalasan na nirereklamo ng mga barangay sa DPS kapag nagre-request sila ng clearing. So, totoo na may sinabi ni brother. Kadalasan kasi, ginagawa lang nilang part session, no? O yung hideout, yung mga ganyan. Yan ang kinakatakutan. Kasi isa rin yan. Halimbawa, isa rin yan sa nagiging problema. Pag high na yung mga yan, malalakas ng loob niyan. Kaya na nilang gumawa ng krimen, kagaya ng pang-hold up, pagnanakaw. Hindi naman natin sila pinagbibintangan. Pero karamihan sa nakiklearing, kagaya nga sabi ni bro, ni Cedric, may nakikitang mga paraphernalia. So, meaning, diyan sila nagpa-pot session. Kaya, dapat lang naman talaga alisin. So, imagine, sige nga, maghanap nga kayo, makakita ba kayo ng tao na diyan tumira na maayos ang buhay? 'Di ba? Gusto natin maging maayos ang buhay nila. Pero sila, yung sarili nila, parang gusto nila, yung ganyan lang ang sitwasyon nila. Maraming paraan para mabuhay. 'Di ba? Pero nga, siguro, kagaya ng sinabi ni bro, na sila ay lulong na sa pinagbabawal na gamot, 'di ba? 'Di ba? Ang ginagawa na lang nila, parang front na lang yang ganyan na yan, 'di ba? At meron silang ilang ibang activity na ginagawa na hindi natin alam. So, ganun pa man, panoorin pa rin natin 'to. Kaya sila, kahit na yung iba nadadamay lang, kailangan pa rin paalisin. Ayan, isang parang suggestion lang. At kung halimbawa gusto rin ng gobyerno na makatulong, sana gawin nila yung kagaya ng ibang bansa. Yung mga empty bottle, empty plastic bottle, parang ipapalit ng pera kung sakasakali. So, parang tulong na rin nila dyan sa mga street wheeler na yan. At para hindi na sila mag-segregate ng basura nila gabi-gabi. Kung saan man, halimbawa dyan na lugar na yan. Ang gawin na lang sana ng gobyerno, okay, total naman gusto namin makatulong sa inyo. Yung mga basura, o hindi naman basura, yung mga empty bottle, plastic bottle, yung mga Coke, in can. So, ipalit na lang nila ng bigas o pagkain. Sana isang panukala lang naman, no?
malaki ang may tutulong ng gobyerno para dito sa mga to. Sana magkaroon nga ng ganun. 'Di ba? Kasi hindi naman sila nagbibigay ng ng weekly kasi sa ibang bansa, ito, ang pagkakaalam natin. Once na citizen ka ng isang magandang bansa, so bibigyan ka ng gobyerno. Halimbawa, wala kang trabaho at isa kang magulang at may mga anak ka. Yung mga anak mo, may allowance yan habang wala kang trabaho. Tama, correct nyo ako kung umabot kayo sa video na ito, i-correct nyo ako, yung mga taga-Amerika, taga-New Zealand, Australia. Halimbawa, wala kang trabaho at asawa mo walang trabaho. Halimbawa, may 3 kang anak, suportado ng gobyerno yung 3 mong anak at kayo habang walang trabaho. Pero, once na nagkatrabaho kayo, parang babayaran nyo ata yung, parang ganun lang, something na babayaran nyo. Pero maganda pa rin kasi magkakaroon kayo ng pagkain, 'di ba? Hindi kayo magugutom. Sana ganun din ang gawin ng mga LGU. Kung sakaling may mga nawawalan ng trabaho, 'yun parang bigyan nyo ng kahit mga pangkain, no? 'Di ba? Paano ano lang naman, yung parang suggestion ko lang naman, pero ewan natin kasi alam mo naman sa gobyerno dito sa Pilipinas, no? Itong mga to, pagdating si pera, wala na tong kakilala. Ha? Lagay na lang sa bulsa, lagay sa bangko, pagkatapos ng termo nyo, goods na sila. Kaya, talagang mabubuwisit ka rin, di ba? So, tuloy natin. Nakakatuwa lang. Ayan, bali nililinis lang to para pagalis natin. Ano na lang, wawalisin na lang. Nakaantabay naman yung mga sweeper ng DPWH rito. Katuwang natin yan sa paglilinis dito sa National Road, sa Road 10. Ayan, /Mel Lopez Boulevard. Ayan, katuwang natin sila dito ang DPWH. Alright. At yan, kumabot ka sa video na ito, ha? Magsha-shoutout lang tayo sa mga subscribers natin. So, shoutout kay Medley Ronhilio ng Oriental Mindoro. Shoutout sa iyo, ma'am, at magandang araw. Sa mga magpapa-shoutout, no, tapusin nyo lang yung video, doon yung mapapanood yung mga gusto magpa-shoutout. So, dito na natin tatapusin, no, kung umabot ka sa video na ito, magkomento ka lang, at syempre, kung gusto mo magpa-shoutout, sa-shoutoutin natin yung pangalan nyo. At kung gusto mo magpabate, syempre, at kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na. Hit mo yung notification bell para updated ka sa ating mga video. At syempre, share mo na rin para makatulong ka sa atin. Huwag mo skip yung ads para maganda-maganda at sama-sama tayo at sipagin pa si Kuya Goods sa mga reaction video na gagawin natin. Hanggang sa muli, magandang umaga. Bye-bye!